teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let the desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let the desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord, what a privilege to come before you right now. Pour out your Spirit so we can worship. Let not our will but yours be done. Let not our will but yours be done.
morning, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for this beautiful day. Ayan. Amen. Good morning, Jesus. Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Amen. Praise God. Alam ko, ngayon, ang topic po natin is, masasabi natin, very important. Ang topic for this month of June is about worship. So, every week we will be having worship leaders from different areas. And now, we invited worship leaders from San Pablo. So, bago ko sila introduce sa inyo, mag-opening prayer muna tayo. Thank you, Lord. Manalangin tayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa araw na to pinagkaloob mo sa amin. Alam namin na tinakda mo ang araw na to pang makilala ka pa namin ng lubos at ang iyong ganap na kalooban. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin na narito ngayon upang maluwalhati, mataas ang inyong banal na pangalan, at sa mga makikinig upang maintindihan ang pagkatawag mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa napakamaganda araw na to at sa masustansyang gawain na ipinagkaloob mo sa amin. Kayo po ang manguna. Open the hearts and the minds of the listeners, Father God. And bless each one of us, Lord, that we be a blessing to your people. We thank you for this privilege, this opportunity. In the name of Jesus we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Amen. So, introduce ko po ang aking mga kasama ngayon from San Pablo City. Sa aking katabi, si Sister Vera. Ano ba apelido mo? Villanueva. Amistoso na ako ngayon. Amistoso na nga pala kasi nakapag-asawa na siya. So, introduce ko muna bago tayo mamaya magkwentuhan. So, nasa likod ko naman ay Sister Alex na apo ni Sister Ami ng Kalawan. Tama ba? Okay. Gitna naman si Sister Iya, anak ni Sister Doris. Amen. At ni Brother Bobby ng Candelaria. Yon, praise God. At si Sister Nicole, ang pamangkin ni Sister Vera na kasama din sa worship team. At si Brother Jess, hindi man kukumpleto ang worship team kung wala ang manunugtog, ang ating kapatid na si Brother Jess. Say, kaway-kaway naman dyan, Brother Jess. Yon, thank you, Lord. So, napakahalaga ng worship. Sabi nga sa Psalm 100, pag binasa natin ito, God desires that we come to His house with singing and playing. Yan ang nais ni Lord. Pagpasok natin sa Kanyang tahanan, tayo ay umaawit, tumutugtog para sa Kanya. At sa Psalm 22 verse 3, He inhabits the praises of His people. Kapag tayo umaawit, umiindak, sumasayaw sa Panginoon, naroon siya, sabi dito, but thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Kaya napakahalaga po ng part ng worship, ng service, ang worship. Dahil dito, sa worship, dito mo mararanasan ang Diyos. Mismo siya ang nababa and have fellowship with His people. So, bago tayo magsimula, kasi dahil sa song leader sila, let's talk about being a song leader. Kasi alam ko na, sabi nga, everyone is called to worship. Kaya sinasabi ng iba, di ba, hindi naman ako worshiper, hindi ako marunong kumanta. No, kahit hindi ka marunong kumanta, you can worship the Lord. Everyone is called to worship, but not everyone is called to be a song leader. It is a calling. Kasi, why? So, konting introduction si Sister Vera sa sarili niya and then tell us kung bakit, ano ang role ng song leader. Ikaw, as your experience. Thank you, Lord. Okay, ang role ng worship leader is very daunting siya, but rewarding and fulfilling. Ang role ng worship leader is to bring people to the very presence of God. Amen. And of course, hindi lang siya dalhin sa presensya ni Lord, but
yung worship leader mismo ay maging set example kung paano mag-worship kay Lord. Kasi you cannot bring people to God unless hindi ka marunong mag-worship kay Lord. So it will start sa'yo. So yun ang role ng worship leader. Tama na. You cannot give what you do not have. At para sa kaalaman po ninyo, mga kapatid, nung nasa San Pablo kami na-assign ni Brother Jerry, si Sister Vera, kasama ko na yan sa praise and worship. Dalaga pa siya noon. Kaya many years na rin siya naglilingkod sa Panginoon through praise and worship. Tawagin ko rin si Sister Nicole for anong masasabi mo as a song leader through your experience? Through my experience po, to add lang po sa sinabi po ni Tita Vera, ano po, ang isang song leader is kailangan pong nag-worship na kayo before pa po kayo tumayo sa harapan. Na dapat po ay naran na po natin yung magiging flow po ng ating praise and worship, and dapat po is napapurihan na po natin si Lord before pa po tayong mag-lead at humarap sa tao. Amen. Yan ang tinatawag na preparation. Si Sister Nicole ay pamangkin ni Sister Vera at ginagamit din siya sa praise and worship. Nito nyo yung genealogy, di ba? Kung kasi naalala ko yung pagtuturo ni Pastor nung Monday na yung sa lahi-lahi. Di ba? Napapasa mo sa lahi mo eh. Yung iyong ginagawa. Kaya nakakatuwa na makita mo na extension ng Villanueva family ay isang another Villanueva din na ginagamit din sa praise and worship. So napakahalaga talaga ng praise and worship. Ito ay masasabing, pero kailangan, kasi nga, everybody is called to worship, but not everyone can be a song leader. So tanong ko naman, ano ang preparation na ginagawa nyo? Tama yung sinabi ni Sister Nicole. Ang ginagawa niya una ay siya mismo mag-worship. Personal niyang ginagawa on her own. Bago siya haharap sa maraming tao, siya mismo nakapag-worship. Yan po isa sa preparation to be a worshiper. Kailangan ikaw muna ang una nakapagsamba na sa Panginoon. Tawagin ko naman si Sister Iya, anong ginagawa mong preparation kapag haharap ka na at mag-worship kay Lord? Bali, una po, inaabangan ko po yung mga pinopost po sa group chat ng worshipers po, yung line-up po ng kanta. Bali, as early as ma-post po siya, pinapasadahan ko na po siya. Tapos, kahit po naghuhugas po ako ng pinggan, kahit po nasa CR po ako, kinakanta ko po siya, maging familiarize po ako. Tsaka po, isa po sa pinakamahalagang preparation po sa tingin ko is, kapag po may dalahin po ako, tinataas ko po muna kay Lord. Kasi ang hirap pong kumanta at mag-lead o mag-akay ng mga tao into prayer. Kung meron kang nararamdaman na hindi maganda. Example na rin po, if may mga, sa tingin ko po, unconfessed sin po ako, o kaya po yung mga gumugulo po sa isipan ko, tinataas ko po muna kay Lord. Amen. Very nice. Tama yun. Kailangan malinis tayo sa harap ng Panginoon. Kasi hindi madali na ikaw ay nasa worship team tapos ikaw ay madumi o tayo ay madumi. Si Sister Alex naman. Siguro, same din po kay Sister Iya tsaka kay Sister Nicole. Pero yung sa akin po, nagpe-pray din po muna ako bago pumunta sa church tuwing Sunday. Tsaka, yun po, naaaral ko lang din po yung songs tuwing Saturday. Pero thank you Lord po sa wisdom. Kasi yun nga po, busy ako tuwing weekdays. Pero thank you Lord po kasi may time pa rin po ako para makapag-prepare. And yun nga po, thank you Lord din po kasi tuwing Saturday may practice naman po kami sa church. Amen. Ikaw, Sister Vera, meron ka bang tungkol sa preparation mo? Kasi siya talaga yung, kumbaga, song leader na kasi siya ang pinaka-head. Kumbaga head. Mabusisi ako. Sige, ano nga? Tips? Ang tips ko bago Monday pa lang, kasi katatapos pa lang ng Sunday, Monday pa lang tinitingnan ko na sa group chat, ano yung kakantahin natin kay Lord. Kasi the whole week,
talagang prepare mo yung sarili mo to meet the Lord. Kailangan maunang ma-meet mo si Lord. Para madala mo sa ang body of Christ, ang church, sa trono ng Diyos. Mayroon po akong question. Bilang wala po akong gift of music, hindi ko po alam ba't ako Worshipper napunta ka dito. din. The joke lang po. Ano po ba? Kasama po ba sa preparation yung aaralin mo yung lyrics? Kasi po, di ba yung iba, parang sinasabi nila, nagugustuhan nila yung kanta, depende sa mood nila. Minsan pag masaya sila, yung tono. Kapag ka daw malungkot sila, yung lyrics ng kanta. Pero kapag ka po ba yung worship, kapag ka po ba yung kanta para kay Lord, ganun din po ba yung application niya? Or lahat yon inaaral po ninyo? Lahat yon importante? Sige po. Sino po ba gusto sumagot? Sa Ate Beng, pinaka-head eh. Yung host. Sister Maripa, pala, ikaw nga pala pala. sasagot. Ba't kasi ako nagtanong? Oo, mahalaga yung mga lyrics, mahalaga. At saka, totoo yung minimeditate mo na yung kanta. Opo. Kasi lahat naman yung galing sa Bible, yung mga kanta ng mga kanta natin sa Lord. Lahat yan. Kaya, ano siya, exalting God. So, doon pa lang tama yun, on your private time, uunahin mo si Lord, ikaw muna ang nagwo-worship. Pero ako may iba pa akong ginagawa eh. Like minsan, hindi ako kumakain. Ayoko na mabigat ako. Pagka full ang tiyan ko, alam ko magpapakanta ako. Lalo na kapag may sayaw, ganyan. Kailangan, kaya ko sarili ko. Kasi gusto ko maluwalhati si Lord sa gagawin ko. Para madala rin ang mga tao, mag-praise, mag-worship kay Lord. Kasi kung ikaw mismo lalambot-lambot, parang lobat ka, parang hindi ka pa, hindi mo dadala. Hindi madadala. Ang main objective ng song leaders to bring people to worship God. Madala talaga sa presence ni Lord. Sa presence talaga ni Lord. Kailangan yun talaga yun. Kapag tandaan din natin na it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Kapangyarihan niya pa rin, kahit lahat ng preparasyon ginawa mo na. Kung wala doon ang kapangyarihan ng Diyos, kung wala doon ang anointing, wala. It's powerless. Parang kanta ka lang ng kanta, pero wala. Alam mo yun eh. Nararamdaman mo yun. Kaya tama yun, dapat may preparation. Una, humingi ka ng tawad. Pangalawa, nagpe-praise ka na kay Lord. Ako physically, hindi ako kain ng kain. So lahat to importante sa akin bago ako mag-worship. Naalala ko pa dati, nagtataka si Vera, kasi Sister Vera, kasama ko sa praise and worship sa San Pablo. Kasi bago talaga ako lalo na kapag hindi ko gusto yung damdamin ko o isip ko, nagpe-pray in tongues ako. Minsan naririnig ako ni Sister Vera, bago kasi kami mag-worship, mag-praise, nag-pray in tongues na ako. Tapos, kumbaga, pinapasubali ko na sa Panginoon ang magaganap. Kaya, tsaka yung praying in tongues, nandun ka na, nag-i-invite ka na ng kanyang spirito na siya ang manguna sa gawain. So, thank you Lord sa experience habang tumatagal ka, natututo ka. At saka, banal ang Diyos natin pinaglilingkuran. So, yung ating gawain is talagang banal. Ang praise and worship ay hindi ka makakatayo. Mamaya habang nag-aaral tayo, meron pa tayong tungkol dyan. So, ngayon, sige sister, ikaw na. Ay, ayun po. Tanong ulit. Marami po akong tanong eh. Kayo po ba bilang mga worship leader, ano po ba para sa inyo yung worship? Iba po ba yung meaning ng worship para sa akin na hindi naman po isang worship leader? So, kayo personally, bilang mga pinili ni Lord, sabi nga po ni Sister Maripas, anyone can worship but not everyone can be a worship leader. You are designated, you are chosen by God. So ano po yung what makes worship very important to you or what is worship to you? Ayan. So siguro po sa likuran naman, ayan, kay Sister Alex. So, for me siguro po yung Worship. Ano yung worship sa'yo bilang isang worship leader? siguro yung maging honest ka kay God pati. Kasi mahirap magpakanta pag
marami kang dala-dala. Kaya, ayun po. Tas, yun nga, sobrang blessed po namin kasi kami yung napili maging worship leaders. Kaya, yun po. Parang ano, no, kapag ka hindi ka pure, hindi mo rin naiibigay yung tamang papuri kay Lord. Amen. Sister Iya, ikaw. Sa akin po yung worship po is pagbabalik mo kay Lord or pag-enumerate mo, pagbabanggit mo or expression mo ng pagbabalik mo sa Kanya ng mga attributes niya, yung mga characteristics niya, yung nature ni God. So, isa sa malaking bahagi ng pagiging worship leader is kailangan may alam ka sa Word of God. Kasi at saka nag-aaral ka, masipag kang umattend para madalas ka rin makapakinig ng Word of God. Kasi hindi mo makikilala yung binibigyan mo ng parangal kung hindi mo gagawin yung mga bagay na yun. So parang kailangan pag-worship, meron kang relationship talaga kay Lord. Kilalang kilala mo siya. Yan, isa sa ano dyan, may tinatawag na intelligent worship. Kasi pag nag-worship ka, dapat alam mo kung sino yung ni-worship mo. Diba? Hindi ka makaka-worship sa hindi mo kakilala. Tayo, ang worship kasi is giving reverence, homage to a greater being. Yan sa atin ay si Lord. Diba? So, reverence or homage to a superior being. So, paano ka makaka-worship kung hindi mo naman kilala yung mini-worship mo? So, yung worship natin is intelligent worship. Hindi yung basta lang, kasi tumaas ang kamay, thank you Lord. Pero, sino ba yung thank you Lord mo? Diba? Ano bang ginawa niya sa'yo? Yung mga sinasabing, God Almighty, gracious Lord. Si Lord lahat yan eh. Kilala mo ba yung sinasabing God Almighty, gracious Lord? Kailangan ang pagsamba, may kaalaman din. Hindi basta-basta ka lang samba ng samba. Kailangan kilala mo yung sinasamba mo. Yun. Diba? So ano pa yung worship? Ayun po. Pwede po ba natin tanungin si Brother Jess? Tama. Pwede. Ayan. Kasi po, nasa likuran Alam mo, kasi nasa siya. worship Kasali team po kayo, yan eh. brother. Ayun po. Ano po ba yung worship? Ang para po sa akin, ang worship po ay para magkaroon po tayo ng connection sa Holy Spirit. Kumbaga, kailangan po nating maramdaman ang presence of God. Kumbaga, kung saan tayo dapat naroon, galing tayo kay Lord, dapat maramdaman natin na tayo ay nakikisa sa Panginoon. Maramdaman natin yung kabutihan ng Panginoon through praise and worship. So, kahit nga po sa practice ko pa lang sa bahay, sa personal practice, talagang doon pa lang po naramdaman ko na yung talaga pong lalo pagka yung talagang napakaganda ng message po ng ating song, talagang ramdam yun. Lalo sa mga tumutugtog din. Amen. Especially sa mga nasa piano. Talaga pong napakalaki po din na responsibility tsaka accountability din talaga ng tumutugtog para po madala po ang tao sa ating Panginoon. So parang you worship God in spirit. Kailangan ikaw talaga, yung spirit mo talaga, yung dadalhin mo para makakonect ka kay God. Amen. True yun. Totoo yun. Ang kahit ng mga instrument, dapat nag-worship din. Amen. Kay Opo. Lord. Kaya dapat yung mga instrumentalists, sila mismo may personal relationship kay Lord, nakapag-ugnay na sila sa Lord bago pa sila. Kasi team yan eh. Team kayo eh. Kayo, part yan ng pag-lead ng mga tao sa Panginoon, ang mga song leaders at saka mga instrumentalists. Even yung mga sa sound system, lahat yan. Ngayon, meron na tayong video, di ba? Meron na tayong virtual. So, kasama yan sa lahat ng ginagawa. Si Lord lahat yan. Kailangan nandoon ang pagpapasakop sa pagkilos ng Espiritu Santo. Sister Vera, may i-add ka pa po? Pag nag-worship ka, dapat engage lahat ng all-being mo. Yung soul, yung mind, yung heart. Amen. Hindi siya half-hearted. Walang may iwan. Kaya ang worship talaga Totoo yan. ay napakahalaga.
May experience ako ng worship kasi noon, bago-bago pa lang, dahil may two kinds of worship. Yung isang worship ay vain worship. Yung sinasabi sa Matthew 15:8, yung sinasabi ni Lord na these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. And in vain do they worship me. Ang pangalawang worship na hinahanap sa atin ni Lord, nire-require at dinedesire niya to receive yung authentic worship. Yung authentic worship na in spirit and in truth. Kasi yun ang true worship talaga. So, paano ka magkakameron nun? Kailangan mo yung sinabi natin, Beng, you have to saturate yung yung whole being mo sa Word of God. Kasi yung Word of God ang magta-transform sa iyo, sa mind, sa heart. So, kung na-transform siya, yun ang magpupush sa iyo para mag-worship kay Lord. Of course, yung mga good deeds din ni Lord, yun ang tumutulak sa atin para makapag-worship. At ang worship hindi lang siya talaga sa instrument, sa singing. Ang worship ay talagang pwede ka mag-worship kay Lord na nakaupo. Hindi siya confined sa singing or sa music lang. So, yun lang. Amen. True. Tama yung sinabi ni Sister Vera. Kasi nga, worship is the occupation of the heart, not with its need or even with its blessings, but with God Himself. Kailangan talaga saturated ka. Laging ang nasa isip mo, ang kaniningan ng Diyos. Kasi pagka inisip mo, mga gagawin mo pa mamaya, mukhang hindi ka makaka-worship. Kung magluluto pa ako, maglalaba pa ako. Kailangan talaga meron kang tinatawag na bigyan mo ng oras. Kumbaga, lahat in mind, body, soul, and spirit, punong-puno ka na ng Espiritu ni Lord. Kaya pati ang mind mo, ang heart mo, occupied na with the Lord. Amen. So, bago tayo magpatuloy, awit muna ang ating mga kapatid. Tawagin natin si Sister Vera. Eto na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nakukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala namang talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon,
Lord. Alam niyo po, yung awiting yan, compose din na ng ating kapatid na Sister Vera. Ano naman pumasok sa puso mo at isip mo at nagawa mo yung napakagandang awitin? Nagawa ko yan nung pandemic. May mga times tayo na yung heart nating and longing sa presence ni Lord. Yun yung time na sobra akong nagwo-worry. Nagwo-worry dun sa pandemic. Pero nung nakikita ko kung paano si Lord kumilos nung pandemic sa family ko, especially kasi na-COVID ako. Yung time na nagawa ko yan, COVID ako. Ako ang pinaka-unang nagka-COVID sa family at nahawahan ko ang aking mga anak. Silang tatlong maliliit. So, wala ka talagang magagawa kundi mag-worship kay Lord. Kaya nabuo ko yung kantang yan. Kaya talagang kamangha-mangha si Lord. Amen. Totoo. Yung paglingap niya talagang, He is concerned every details of our life. Amen. Totoo. Talagang makakagawa ka talaga ng ng mga awitin kapag nandun ka, inspired ka ng Spirit ni Lord. Hindi kasi basta-basta rin din makakagawa. It's a worship song. At yan ang nalulugod ng Lord. Yung mga nakakaawit, nakakagawa ng awitin, sumasamba sa Diyos, nalulugod ang Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 43 verse 7, "They are my people and I created them to bring me glory." Kaya lalong natataas si Lord, lalo siyang matataas, mas marami ang maaakit sa Kanya. Ngayon, siguro isa pang kanta bago tayo magpatuloy sa ating tatlong kapatid sa likod, si Sister Nicole, si Sister Iya, at si Sister Alex. Are you all happy? Sige. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you because you created all things, and I will come to worship you. You alone are the God of all creation. You alone are my salvation. Everything
Praise God. Amen. Napakagandang awitin, no, Opo. Sir Heidi. Gusto Parang- mo ikaw? Alis na po ako. Ayun. Parang ano na po, no? Parang concert na. Thank you, Lord. Balikan ko lang po, Sister Maripas, yung kay Sister Vera kanina. Siguro po, no, Sister Vera, kaya nyo nagawa yung kanta dahil nga you had an encounter with God. Di ba yung sabi nyo po kanina na intelligent worshiper. So, kasi meron kang pagkakilala kay Lord. So, nung time na yun na pandemic na nakaka-experience kayo na meron kayong COVID, nung panahon na yon, you had an encounter with God na despite of what you are experiencing, you experience more yung love ni God at saka yung healing niya. Tama po ba? Tama. Ayun. Tamang-tama. Tamang-tama. So parang ganun po ba, gano'n po ka-importante para po sa inyo yung worship? Parang ano siya hininga ko na. Amen. Hininga na siya. Kung hininga na siya, part of you, hindi ka pwedeng mabuhay na walang worship. Amen. Yun. Opo. Ganon siya ka-importante. Opo, parang si Lord, no, parang alam na natin na awesome siya, omniscient siya, omnipresent siya, omnipotent siya. Parang walang kailangan si Lord, pero we have to give worship kay God kasi that is what pleases Him, di ba? Ganon ka-importante yung worship sa buhay natin bilang tayo ay created by God. Yung mga nasa likod ba, kayo, pagka sinabing worship, gaano siya ka-importante sa inyo, sa buhay nyo? Or gaano siya kahalaga? Ano yung naging experience nyo na nasabi nyo na hindi pwedeng walang worship o kaya number one yung worship bilang bilang may relationship ako kay Lord. Ayun. Si Sister Nicole, sige. Sa akin po, important po yung worship kasi kagaya nga po na sinabi ni Tita Be, parang hininga na po, part of me na kinoconsider ko po ang pag-worship po every Sunday as pagpapasalamat po talaga sa Kanya. Pagbabalik po ng gratitude and pag-praise po sa Kanya sa goodness niya po na ipinagkakalob niya po sa akin for the whole week. At hindi lang po for the whole week, sa buong buhay ko po, yung mga provision po na binibigay, the blessings, the wisdom, knowledge, and understanding po, na ginagamit, na-use ko po talaga yung pag-worship kay Lord sa pag-surrender po, sasubmit ko po talaga sa Kanya, na pagde-declare po ng pangalan niya sa lahat ng bagay po at sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Oo, parang very important siya. So parang equivalent to your life, no? Na parang binibigay natin yung worship kay Lord, pero tayo pa rin yung napupuno. By giving, tayo pa rin yung napupuno dahil sa pagbibigay ng worship kay Lord. So parang yun lang po yung giving na ikaw yung nagigain. Oo, totoo yan. Ikaw nabe-bless. Opo. Yung nagpapagamit ka kay Lord, lalo ka naman nabe-bless. Spiritually especially. Opo. Diba? Isa nga yung sinabi niya, yung worship kasi, yung overflowing gratitude mo. Opo. Kasi pag sobra kang punong-puno na ng sobrang galak, dahil ang bait-bait talaga ni Lord, mapapaawit ka talaga eh. Amen. Diba? Hindi pwedeng hindi ka mapapaawit sa kabutihan ni Lord. Kaya lahat talaga, worshiper. Amen. Hindi pwedeng hindi ako marunong kumanta. Hindi. Kahit di ka marunong kumanta, worshiper ka pa rin. Kasi hindi pwedeng sumusunod ka kay Lord without a grateful heart. Opo, parang yun nga po Everyone yung is grateful. parang yun nga po yung sometimes nagiging mistake po nung iba kasi parang when we talk about worship, ang equivalent lang palagi is singing. Singing. Na hindi naman talaga dapat. Basta you come to God's presence and you give Him glory, that is worship. So, Yes. kung tumutula ka man and that gives glory kay God, that is worship. Hindi po ba? Ayun. So, yung iba ba? Oo. Bakit importante? Para kay Iya. Bakit importante ang worship? Sobrang halaga po ng worship kasi minsan hindi mo na siya mapipigilan, lalabas na lang siya sa'yo. Tulad po nung experience ko nung nagwo-work po ako ng overtime. Mahiyain po ako. Pero kahit po naririnig po ko ng mga guard, nakanta po ako habang nagtatrabaho. Wala naman na pong ibang tao. Guard na lang po. Nag-uwian na po yung ibang kasama sa trabaho. Pero sa pagkanta ko po, nare-remind po ako ng mga attributes, mga karakteristik ni God, yung kabutihan niya sa buhay ko. Kaya parang hindi na po ako nakakawala ng pagod. Tapos po, pag po feeling ko nag-iisa ako,
minsan po sa ano din po, nasa apartment po ako noon, naglilinis lang po ako ng room ko. Tapos kahit wala po akong pakialam nun ko, kahit po marinig po ako ng mga katabi kong kapitbahay na unit. Nag-worship po ako, kumakanta po ako. Kasi ano po, nung time po na yun, I feel alone. Pero simula po nung nag-worship po ako, yun nga po, kaya maghalaga po siya, nakaka-remind po siya nung mga kabutihan ni Lord sa buhay natin. Kaya I don't feel alone na po pagkatas ko mag-worship. Kasi nga, kapag nag-worship ka, you invite God. So, hindi ka na nag-iisa. And thank you, Lord, kasi nga, yun yung maganda kapag nag-worship. Kailangan talaga yung boldness Yung hindi ka mahihiya. Kasi, Nawawala yung hiya. Opo, makakalimutan mo na yung sarili mo. So, Maiisip, leader nga siya eh. oo nga po, maiisip mo na lang yung overflowing na awesomeness, di ba? Awesomeness ni Amen. God. Kaya kahit na nahihiya ka, mawawala na yun. Ang iniisip mo na lang, you want to give glory kay Lord, di ba po? Amen. Ayan. Si Alex naman, gaano ka-importante yung worship? Para sa akin po, sobrang important niya po. Kasi syempre, hindi naman mawawala sa atin yung mga problema, yung mga struggles. So, pag nahihirapan po ako, ang ginagawa ko po, nag-worship lang po ako, kumakanta po ako out of nowhere, and yun po, dun po ako lumalakas. Kaya yun. Ayun. So parang you give worship, it is important to you, lalo na kapag may pinagdadaanan ka. Kasi in times of you're feeling weak, doon mo ini-invite para ibigay sa'yo ni Lord yung strength na kumbaga wavering na. Yung feeling mo kulang ka na, pero alam mo si Lord yung magpupuno. So Lord, come into me, and kung ano man po itong nafe-feel ko na void or emptiness, kayo po ang magpuno. So ganun pala ka-impactful yung worship sa buhay natin. Ayun. Amen. Totoo. Napaka-importante. Kasi unang-una, it is commanded. Sa first command ni Lord sa 10 commandments niya na we must worship Him. At na-quote din niya ni Jesus sa Matthew 4, nung tinempt siya ni Satan, binalik niya kay Satan, you should worship no other gods. Worship only me, sabi niya, di ba? So Exodus 34:14, sabi doon, you must worship no other gods, for the Lord, whose very name is jealous, is a God who is jealous about His relationship with you. Wow, di ba? So, yan talaga, dyan lang talaga si Lord nagsiselos. Kasi maraming mga tao, maraming ibang Diyos. Pero kaya kailangan intelligent yung worship natin. Kilala natin si Lord. It's still based on His Word. Bakit tayo nag-worship? So dito nga, number 1 yan, kung bakit tayo nag-worship, it is commanded that we worship the true God intelligently. Kaya kailangan kilala natin. Hindi tayo makaka-worship kung wala tayong relationship kay Lord. Every believer is a worshiper of the Lord. Cannot be na hindi ka worshiper if you know the real God, the true God, who saved us, who died for us, who loved us. So, di ba, pag i-meditate mo yung kanyang ginawa, hindi lang yung wala pa yung yung pang-araw-araw na ginagawa ni Lord, na pagising mo sa umaga, gising malakas ka pa, di ba, mayroon ka magandang kalusugan, lahat ng mga anak mo, o lahat ng hinihiling mo, ibinibigay niya. Sobra, wala ka nang masasabi pa. Kung may problema ka man, sinasolve niya rin. So, if we know God, we worship Him. And it is important because it is commanded na we worship Him. And number 2, it is part of our service, yung ministry. So, kailangan ito sa temple. Kailangan merong mga worshipers. Kailangan natin lahat sabi nga, the Lord inhabits the praises of His people. And then number 3, worship will be our occupation in heaven. So ginagawa na natin yung gagawin natin sa langit. Diba? So, pagbutihan na natin, pag-igihan na natin, praktisado na tayo dito. Para pagdating sa langit, simpleng-simpleng, natural na lang na lumalabas sa atin ang pagsamba at pagluwalhati sa Kanya. So, bago tayo magpatuloy, o meron pa bang gusto mag-share tungkol sa why worship is important? Lahat nagsalita. Ikaw kaya?
Po. Oo. Si Brother Jess po, hindi pa po Ah, sumagot. sige nga, si Brother Jess. Brother Jess, bakit po importante yung worship? Talaga po napakahalaga ng pag-worship sa Panginoon. Kahit nga po hindi siya commanded, yung pong feeling na tulad po ng inyong sinabi kanina, na talagang merong kulang, ay talagang si Lord lang po yung makakapagpuno. So, being siya po ay commanded, ay talagang napakasarap po ng feeling na nakapag-worship. Kasi it is also equivalent to our life talaga. Pagka po hindi tayo nakapag-worship, parang kulang ang buhay. Yung parang yung kanta po na walang kulay, walang buhay. Tama, Po, yung oo. ganun siya kasi equivalent nga siya sa life. Ganun siya ka-importante. Ayun. Kantahin mo nga. Pa. Wag na po. So, naalala ko rin yung awit ni Sister Connie, yung fill us each morning with your constant love. So Kantahin niyo daw that, po. oo, sige, kantahin natin. Lord, sige, napakaganda, favorite ko yan eh, isa sa mga favorite ko. Sabay tayo ha. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds, and our descendants see your glorious smile. One more time. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious smile. Before you created the earth, or made the whole world into being, you were eternally God and will be God. Our God forever. Our God forever. Amen. Thank you, Lord. Ayun. Tayo, amen. Thank you, Lord. Napakasarap umawit kay Lord, no? Sister Opo. Idea, nasarap mag-worship. Natulala po ako. Oo. So, batiin na natin yung may mga kaarawan bago tayo magpatuloy. Ayan, June 1, 2024. Happy birthday po kina Brother Oliver Remigio, Sister Janela de Guzman, Brother Arvin Orubia, Sister Felina Calderon. Ayan, enjoy your day po mga kapatid. Happy, happy, happy
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyo mga kapatid. Enjoy your day. Ayan, Amen. happy birthday po. Bago po ang lahat, ano po muna announcement. Ang covenant meeting po natin sa June 15, 2024, 1 p.m. onwards sa City Garden Grand Hotel, Makati. Ini-invite po ang lahat ng covenant members, whether active or inactive. Invited po. So please po, very important po yung ating attendance and let us be reminded po yung covenant natin kay Lord. Ayan. Thank you, Lord po. Amen. So, ganda nung pinag-aaralan natin ngayon. To continue with our worship, totoo na, alam nyo kahit sa Bible, meron tayong may worshiper na kilalang-kilala natin. Sino? Yon, si King David. Noong pa man siya isang worshiper, bata pa siya, worshiper na siya kay Lord. Ngayon, bakit naman, ano ang book na sinulat niya? Na marami siyang sinulat na mga awitin. Sounds. Sa Psalms. Trivia. May pa-premyo po ba yan? First worshiper. Sino first worshiper? First worshiper. Miriam. Si Miriam. Galing mo Meron pala tayong Trivia. dito. May tawag dyan. trivia, no? Trivia. So, kahit si King David, pinahalagahan niya ang worship Nung ginawa niya yung tent of worship sa Chronicles, meron dito na in 1 Chronicles 15:22, si Kenaniah, the head Levite, was in charge of the singing. That was his responsibility because he was skillful at it. He became director of music because he was an accomplished musician able to instruct others. So ano masasabi mo dito? Nabago pala rin, isa sa mga katangian ng isang worshiper, he or she should be skilled also. Kasi ito, si Kenaniah, mas malamang na marunong siyang kumanta at marunong siyang tumugtog. Diba? Lamang-lamang yon. Pero tandaan natin, everyone can be a worshiper, but not everyone can be a song leader. Kahit rin na maganda ang boses, kailangan kasi yung kilala si Lord. Opo. Higit sa lahat yon ang qualification. Must have a personal relationship with Jesus. We cannot worship without knowing or having a relationship with God. No, we cannot. So, napakahalaga yon. At thank you, Lord, dito sa mga kasama natin. Habang tumatagal, even itong mga young people na to, lalalim pa sila. Kasi dyan din naman kami nag-start ni Sister Vera at our young age. Bata pa ako nung ano pa. Ba't sinama ako? Oo. Siya mas bata. Ayaw po niyang sumali. Mas bata ka ha. Ba't niyo daw po siya dinadamay? Ako, wala pa rin ako asawa noon. May dalaga pa ako. Worship leader na rin ako. So nakasama ko lang si Sister Vera. Ilan taong ka noon? Maraming taon tayo nagkasama. Oo. Tapos, Ilan taong ka nung nag-start ka? start ako siguro mga high school. High school. O pinasama na siya sa... Tumayo ako sa stage ng high school na. Second year high school. Amen. So, kailangan din talaga. Marunong kasi siya kumanta. At the same time, may relationship kay Lord. At habang tumatagal kasi, kapag nagpapagamit kay Lord, na-enhance yung gift, lalo pang ang anointing dumarating. Kahit si Brother Jess, di ba?
habang nagpapagamit kay Lord, yung mga musician natin, lalong yung anointing, pinakamahalaga dun eh. Yung power ni Lord, yung move ng Spirit, yun ang pinakamahalaga. So, sobrang nakakatuwa kasi nga isang writer o gamit na writer ng Psalms is si Haring David. At meron pa rin iba si Asaph, di ba? May mga nagawa rin siya doon. So, mahalaga talaga. Kaya, sana nga lahat din makakagawa ng mga awitin, ng mga awitin sa Panginoon. Kaya tawagin pa natin, si Sister Vera nakagawa na ng ilan. Yan. Tapos si Sister Nicole din, nakagawa rin siya ng mga awitin kay Lord. Pakinggan naman natin siya ngayon. Sa hinawa ng lakbay na to, munti ka na akong sumuko. Ang naswalang patutunguhan, ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Ang puso sabik sa iyong pagmamahal, Panginoon aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon aking Diyos, siyang tanging Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya ay tunay at walang kapantay. Panginoon aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon aking Diyos, siyang tanging Panginoon, Amen. Praise Galing. God. Thank Thank you, you, Lord, Lord. Sister Nicole. Ang konting kwento, paano mo naman sulat yan? Yan ba ang first song mo? Yan. Kuya. Opo, ito po yung first song po na na-compose ko. Konting background lang po. Ito pong song po na to, nasulat ko po siya, kagaya po nung kay Tita Be, nung pandemic din po. Kasi si Sister Ria po nun is nanghingi po ng mga song po, di ba po, sa mga kakomfy
members, ano daw po sila, magpasa ng mga new song na makakompose po nila na bigay sa kanila ni Lord. Ito pong song po na ito is napaka-close to me po. Kasi actually po yung lyrics is, hindi po ako una nakarelate po dun sa lyrics na ginawa ko. Ano po, parang nung una lang po is nasulat ko siya. Tapos may dumating na problema po dun sa buhay ko. Tapos sabi ko, wow Lord, parang yung sinulat kong lyrics, parang ito yung gusto mong sabihin sa akin ngayon, na parang foreshadow mo, na ganito yung mangyayari sa akin. At ito yung gusto mong iparating sa akin. Yung lyrics po na yon na ina-encompass po ng song po na kinompose ko. Amen. So talaga may mga kwento talaga yung mga naisusulat natin. Pero sa totoo, bigay talaga ni Lord yan eh. No? We cannot make something out of sarili mo lang talaga. Si Lord talaga yon. So tawagin naman natin si Sister Alex. Sister Alex, narinig ko yan kumanta sa Kalo. Ayan na naman ako. No? So lahat kami na tumayo. Sino yun? So napakaganda ng pagkaawit niya noon. So tawagin naman natin ngayon si Sister Alex para render niya tayo ng isang worship song. Teach me, oh Lord, to do your will, for you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Praise God. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord, Sister Alex and Sister Nicole. Sigurado, lahat tayo naka-worship kay Lord. Napakasarap pakinggan ng mga awitin ng Panginoon. Alam niyo po, isa nga sa definition ng isang si William Temple about worship, ang sabi niya dito, it's a quote from William Temple. To worship is to quicken the conscience by the holiness of God, to feed the mind with the truth of God, to purge the imagination by the beauty of God, to open the heart to the love of God, and to devote the will to the purpose of God. Pero dito po muna tayo sa first part na sinabi ni William Temple. To worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Alam nyo,
hinanap ko nga yung, ano ba ibig sabihin ng quicken? Quicken is making alive, awakening, arousing into attentive vigilance. Conscience, on the other hand, is an inner voice acting as guide to the rightness or wrongness of one's behavior. So sabi dito, worship is to quicken the conscience. Ibig sabihin, buhayin. Kasi sa 1 Timothy 4:2, maaring maging manhid ang conscience. Sa Tagalog ng conscience ay budhi. Pwede palang mangyari ang ganon. Bakit paano mangyayari na isang konsyensya maging madhid? Kapag hindi ka na nakikinig dito, lahat tayo mayroong budhi eh. Amen ba? Pag hindi mo sinusunod ang sinasabi ng budhi, sabi nga ang conscience, ang inner voice yan, nagtuturo sa iyo ng right and wrong behavior. Oo, wag mong gawin yan. Pero pag in-ignore natin patuloy ang voice na yan, magiging manhid, magiging kalus. Pero sabi nga, di ba, it quicken, brought alive again through worship. Kapag ka nag-worship ka sa Panginoon, di ba, naalala ko nung bago lang ako, hindi ko alam yung ganitong gawain. At alam ko lahat tayo naka-experience nun. Pero pag awit ng mga kanta, ng mga pagsamba, may something inside me na nag-stir up. Parang nabuhay. At nabuksan ang aking isipan, ang aking puso. Pag narinig ko ang salita ng Diyos, ang dali kong ma-absorb. So, napakahalaga ng worship dahil ito ay nagbubukas muli ng mga natutulog na damdamin, na budhi, na nagkukuwiken at na re-recognize natin na ang Diyos pala ay banal. Sabi nga, di ba, be holy for I am holy and no one can see God without holiness. So as we worship, nagbubukas ito, it comes alive. Nalalaman mo na, ay, ito pala yung mali, ito palang ginagawa ko mali, ito pala ang tama, ito pala ang dapat kong gawin. So, yan ang nagagawa po ng worship. Naalala ko po sa Isaiah 6. Ayun. Teka lang po Si Isaiah, kinote niya ito. Sinabi niya ito. It was in the year of King Uzziah died. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. Nakita ni Isaiah ang Panginoon. He was sitting on a lofty throne. And the train of his robe filled the temple. Attending him were mighty seraphim. So nakita niya ito. At they were calling out each other, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with His glory. At alam niyo ano nangyari sa kanya? In next verse, then one of the seraphim flew to me with a burning coal. He had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, see, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed. Your sins are forgiven. Before that, sabi niya, then I said, it's all over. I am doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips. I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. So anong sinasabi po sa atin dito? Dito sa Isaiah 6, sinasabi sa atin na nakita niya ang Diyos. At the same time, nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan. Nahiya siya sa Panginoon. Pero anong ginawa ni Lord? Ni-remove ang kanyang kasalanan. Ganun na nagagawa. Nitong sinasabi na to, worship quickens the conscience to the holiness of God. Because no one can see God without holiness. Kaya nililinis tayo ni Lord. Di tayo karapat-dapat. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, dahil din sa ginawa sa bubo ng kanyang dugo, tayo ay nalinis at napatawad sa ating kasalanan. Kaya ngayon, nakaka-worship tayo, nakakaharap tayo sa banal na trono. Alam niyo po nung unang panahon sa Old Testament, ang mga priest, lalo na yung mga high priest, pag pumasok sila sa most holy place, may bell sila sa paa. Pagpasok nila sa holy place, habang tumutunog yon, mga tao sa only the high priest can enter. Habang tumutunog yon, okay, sumasamba sila. Pero pagka huminto ang bell, ibig sabihin yung high priest ay patay na. So,
Kasi wala makakastand sa holiness ni Lord. So sa atin lang, sa ganang atin, hindi natin kaya ang kanyang kabanalan. Pero this time, because of what the Lord Jesus did on the cross, we can now enter the most holy place. And we are Christians, believers, are privileged to be able to enter the most holy place. Diba? Kaya ngayon, di ba na, literally, nararamdaman mo, when you worship, nararamdaman mo na andyan talaga ang kanyang presence. Pero dati, hindi mo pwedeng gawin yun. Patay agad. Patay agad kapag may kasalanan. Kaya iba, lalo na kapag mga song leaders, there must be purification, pag-prepare, paglilinis, bago tayo marap sa templo. Hindi tayo worthy, but because of our Lord Jesus Christ, He made us worthy when He died on the cross for our sins. Nililinis na tayo, pinatawad sa kasalanan. Pero sabi sa huli, di ba, sabi niya yung babaeng nahuli sa pakikiapid, ano sabi niya? Sin no more. So kailangan tayo as worshipers, we do not take sin lightly. Kung anong kinamumuhian ng Diyos, kamuhian din natin. Sin will separate us from God. So we must always ask for forgiveness. Kasi sometimes, di ba, naiinis ka, gano'n na lang, nakapagsalita ka ng hindi tama, hingi tayo ng tawad. And by the grace of God, sabi nga niya, sin no more. Huwag na tayong magkasala because we are standing on holy ground. Because we are standing in His presence. Hindi naman natin kaya, pero ang Diyos ang bibigay sa atin ng kakayanan na mamuhay ng malinis at nakalulugod sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? Amen po. Lalo na tayong mga worship leaders, try, by the grace of God, always ask the grace of God na magawa lagi natin ang nakalulugod sa Kanya. Amen. Po. Amen. So, last song namin. Brother Jess, thank you Lord sa lahat. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, sa pag-ibig mo,
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na kamangha-mangha ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Salamat po sa lahat na sumama sa amin sa pag-aaral na ito. Ngayon po, sa aming closing prayer, Sister Vera. Lord, thank you for being with us, Lord. Lord, we asked for your grace so that we can live according to what you required from us. May we always live in worship. May we always live in obedience, and may we always live always to give you glory. Lord, we thank you at sa pag-uwi po namin, Lord, travel and mercy. This we ask in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless us all, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.